I will be found by you, I will be found by you, says the Lord. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. I will be found by you, I will be found by you, I will be found by you, says the Lord. Ang matagpulong kinabuhi anda, bisan galos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa kanunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsidiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, itahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala na wata karon. Kini ang atong Hope Radio. Ania ang tulumanon, kalanon sa hapon, programa nga maghahatag ka nato og espirituhanong kadasig o paglambo sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kalanon sa hapon, nga inyong mabati dinhi sa DYAM 106.3 FM Hope Radio. O karon, ania ang inyong kapaglaom. Good afternoon, Toledo. Good afternoon, Philippines. And good afternoon, world. It is a wonderful time, mga kapaglaom, for us to hear and listen to God's words. Nining mamingaw nga kahaponon, maulanon, mga kapaglaom. Welcome, welcome sa itong tanan ng mga kapaglaom nagapaminaw sa Dakbayan sa Asturias, Balamban, Tuburan. Maingon man sa itong mga kapaglaom sa Loginsan, Pinamungahan, and Toledo City. Good afternoon sa itong mga kapaglaom nagapaminaw sa diha sa Negros Occidental. May pagpaminaw ninyo, mga kapaglaom, and welcome sa atong programa karon nga kahaponon, kalanon sa hapon. Kini nga programa, mga kapaglaom, hatod kaninyo sa atong paborito nga istasyon nga naghatag kanimo gugma, kalipay og paglaom. Ang atong Adventist World Radio Toledo, where music is your source of hope. This wonderful afternoon, makauban ninyo sa kapaglaom ron sa ato nga kalanon sa hapon series. And diri kita mga kapaglaom no sa ato nga mga kapaglaom nga nagtanaw karon. Welcome. Mayong hapon sa atong mga kapaglaom nga nag-tune in sa 106.3 DYAM FM. Maingon man sa atong mga kapaglaom nagtanaw sa live, mga kapaglaom no. Live kita karon sa ato nga Facebook page. And
Mayong pagpaminaw diha sa atong mga kapaglawom sa pinamungahan, sila ni kapaglawom Ma'am Rovi Celion. Maayong hapon and happy Sabbath. Alright, ako sa ginagreet mayong hapon o happy Sabbath itong mga kapaglawom diha sa tuburan. Mayong pagpaminaw ninyo mga kapaglawom, hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang karon. This wonderful afternoon, ang atong title mga kapaglawom is The Living Sea and the Dead Sea. By the way, sa atong mga kapaglawom, mga to karon nga guide is stewardship. About stewardship mga kapaglawom, mga atong pagadalon nga mga topic diri sa ato nga Sibyaan. Inaot mga kapaglawom, kitang mapanalanginan pinaagi nini nga mga mensahe. But of course, before we proceed mga kapaglawom, ako sang gihangyong tanan sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Shall we pray? Among dalaygo ug langit nun nga Dios, taga ka Ginoo sa among tagsa kaulam nga kinabuhi. Among gipangayo Ginoo ang imong giya nini kahaponon, samtang among pagahimuon ang programa nga kalanon sa hapon. Lagay kami abling panghunahunag kasing-kasing sa mubo nga panahon sa among paghisgot sa mga mensahe sa Ginoo nga mo'y magahatag ka namong spiritual nga kalanon. Hinaot Ginoo nga ikaw magpanalangin ka namong tanan. Pasayloa kami sa among kapakyasan. This I ask in Jesus' loving name I pray. Amen. Alright, kapaglawom, sa dili pa kita magpadayon sa unahan, let's hear a song that would give us hope nining kahaponon kapaglawom. I'll be right back after playing this song. These earthly longings are pushing me away from the life you gave. I wasted so much time. I no longer can contain this void inside. The more it hurts every time I fall. There's no better love who can cure this all. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, feel my heart's desire of you. There are times I'm afraid of whatever comes my way. When I turn to you, everything feels right. You carried me along when the road seems rough to take. You never gave me up, even though I turned my back on you. There's no greater love that can love me like you do. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, feel my heart's desire of you. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life.
desire, its beating desire. Lord, my heart's desire is to be with you. Welcome back mga kapaglaom sa itong programa nga Kalanon sa Hapon. Hatod kaninyo sa DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Nining kapunon mga kapaglaom, diri na kita sa atong discussion. No? Welcome diay sa atong mga kapaglaom na nagtanaw sa atong live. God bless you mga kapaglaom. Hinaot nga kita mapanalanginan pinaagi sa atong mensahe karon nga takna. Akong gi-welcome sa kapaglaom Mayat Linihan. And si kapaglaom June Awe, mayong hapon, usab sa itong mga kaigsunan diya sa Luray SDA Church nga nagapaminaw karon. Okay, diri kita mga kapaglaom sa atong topic, tiguluhan, the living sea and the dead sea. This is written by P.D. Chan. If you have your Bibles with you mga kapaglaom, open it sa libro sa Buhat, Kapitulo 20:35. Nagaingon ri, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Sa ato pang kaugalingon nga pinulungan kapag laom, gisultian kita nga mas maayo gayod ang muhatag kisa sa tagaan. Unsa may budupot pasabot na makapaglaom. Personally, I understand it as this. Nga kung ikaw naghatag ka kapaglaom, meaning naakay panalangin. But when you are receiving, of course, mga kapaglaom, it could be nga wala kay wala imuha. So, first of all, I would like to talk about sa duha ka lake, no? Dito sa Palestine. These two inland lake mga kapaglaom, gitawag sila nga seas diya sa Bible. Actually, lake rani sila. Pero sea ang tawag ani nila sa Bible. Sa Biblia, gi-consider ni siya nga dagat or sea. I would like to use mga kapaglaom sa term nga lake and sea nga interchangeable, no? Kani nga duha ka lake mga kapaglaom or duha ka sea. Mao ning Sea of Galilee and gitawag siya nga Dead Sea. Apan mga kapaglaom, sa maong lake or sa maong sea, ang kining duha mga kapaglaom, they have similarities. And of course, they have differences, no? Before di ay sa pagpadayon ana may tungod sa ilang differences and similarities, gusto lang nako i-mention, before nako i-mention ang ilang differences, I would like to mention sa ila usa nga similarities. Ang una mga kapaglaom, of course, they are two biggest natural lake in Palestine. Kung kamo mga kapaglaom nakadto na sa Palestine, makakita mo duha ka natural nga lake na may mga man-made lake, makinaot mga kapaglaom na nidako ra. But gitawang nga two big natural nga mga lake dito sa Palestine. Ang gingon rin mga kapaglaom, both of them are located in Jordan Valley and receive water from the Jordan River. Kaning Jordan River mga kapaglaom mo ni siyang usa sa mga historical sad nga mga river, no, sa Bible. Kay mo nahinumduman si Jesus Christ dito siya gi bautismohan sa Jordan River. And kabalo mo kapaglaom, kining duha ka natural nga lake or natural nga sea, sila mga kapaglaom receiver. Sa ito pa nakabenepisyo sila sa tubig gikan sa Jordan. And the water levels of these two lakes mga kapaglaom are lower than sea level. Ang water level sa Sea of Galilee is 210 meters lower than the Mediterranean Sea. And the Dead Sea is around 400 meters mga kapaglaom below sea level. So mao nang ilang kuan. They are both below sea level. Dili above. Now,
here are differences mga kapaglaom. Kung atong tanawon unsa may nakalahi na ani nilang duha og nganong gikuan man ni, nganong gi-mention man ni siya karon nga kahaponon. Ani ang kapaglaom, ang Sea of Galilee nagadawat man gani siya og tubig gikan sa river Jordan River og and lets it flow down to the Jordan Valley. So ang water mga kapaglaom makes Jordan Valley fertile and makes it possible to produce various kind of agricultural products. So, dito sa Jordan Valley, mga kapaglaom, nagaawas ditong tubig nga gikan siya sa Sea of Galilee. And nagresulta ni siya mga kapaglaom sa og agricultural products. Ato pa, mga tanom dito, mutubo, gikan sa tubig. Samtang mga kapaglaom, ang Dead Sea, nag-receive siya tubig from the Jordan River or River Jordan and it keeps all to itself, not giving even a single drop to other seas. So, unsa kuno siya makapaglaom? Ay, kaning sapa, kaning lake, tanan nga tubig nga musod niya, wala siya gitagaan, wala siya butang nato, walay gitabangan mga kapaglaom. Atong padayon nun. Ang Galilee nga sea mga kapaglaom or Lake of Galilee, aduna ni siya fresh nga water. Samantala diri sa Dead Sea, ang water is salty. May bulong ka kapaglaom. The same ra ang ilang source of water, Jordan River. Pero ang usa fresh, tabang. Ang usa mga kapaglaom, unsa? Kanang say tawagan ni sa usa kining salty, parat. Ngano kaha? This is why mga kapaglaom gitawag siya nga salt sea in the Old Testament. Ako mga kapaglaom personally, ang akong professor pag college, nagdala sa tubig, nakalaag sila dito sa Dead Sea mga kapaglaom. Nagdala sa usa ka tube. Nya patilawon mi niya ang akong una-una before ko nagtilaw ako siguro patilawon mi niya usa ka kutsara. Pero mga kapaglaom, siguro pakatilaw mo usa ka kutsara magmahay mo sa inyong kinabuhi. Kay kung makakita mo tube mga kapaglaom or butang na nato kana ganing basa. Dayon gihikap ra nimong basa. Then katong paghikap mo sa basa, ang mipilit dito mga kaigsunan, ang nagpilit dito nga gitawag nato mga kapaglaom nga tubig kay tubig siya mga kapaglaom katong nagpilit sa imong kamot kung tilawan na to nimo mga kapaglaom sobra pa so far sa akong experience sobra pa sa pinakaparat nga akong natilawan sa akong kinabuhi nga kanang ang imong dila mga kapaglaom murag mapaso sa kaparat. Katura po, na-shock, wa maandam siguro kung dila katong panahon na makapaglaom. Ing anak kaparat ang tubig sa Dead Sea. Karon, gingon diri nga, ang water dito sa Galilee mga kapaglaom, lahi siya. Sama ra sa tubig nga itong giinom, nga normal. Nga kanang fresh mga kapaglaom. Apan ang tubig sa sa Dead Sea mga kapaglaom. Grabe, gyud kaparat. Maingog yung mga kapaglaom nga dili gyud imposible ang word nga grabe. Grabe gyud kaparat kapaglaom. It almost sumala sa kuanri sa writer ko no siya nagkuan po siya, nagtilaw po siya. It almost according niya it almost burnt my tongue when I tasted it. Ay grabe. Almost nagburn ang iyang tongue mga kapaglaom. So sa Sea of Galilee, there are many underwater plants and various kind of marine creatures, including mga kapaglaom 22 ka different kinds of fishes, na mga nanginabuhi nga mga isda, mga nagtubo nga mga kasagbutan sa dagat. And nowadays, there are many fishermen mga kapaglaom nga nakabenepisyo like in the days of Jesus. Kung inyong nakakuan, daghan kayo gapangisda sa time ni Jesus makapaglaom hangtod sa atong panahon karon. So there is even a fish called St. Peter's fish.
which is very popular mga kapaglaom sa mga residents and tourists. Kaya according sa legend mga kapaglaom, ang fish ginganlan after ni Apostle Paul tungod kay mauning kasagaran iyang madakpan. It is said that when Jesus miraculously fed 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fishes, ang fish mga kapaglaom also St. Peter's fish ang gigamit. On the other hand, in the Dead Sea mga kapaglaom, just like its name signifies mga kapaglaom, Dead Sea, wala yun po'y nabuhi dito nga mga tanom. Wala po'y nabuhi mga kapaglaom nga mga mananap. Patay yun ang naa dito. Itsa ni mong isda guro dito mga kapaglaom, magmahay nga nung nilangoy siya dito. So even though mga kapaglaom nga ang duha ka lake located approximately in the same area, actually dugol ra sila, no? Okay, two main natural lake sila mga kapaglaom, which is the River Jordan. One is a living sea o ang usa mga kapaglaom killing sea. What makes a big difference karon? Sa may ilang kalahian. Ang tubag mga kapaglaom simply and evident nga it's only because ang Sea of Galilee gives its water which it receives. Apan mga kapaglaom ang Dead Sea nagdawat lang pero wala maghatag. Ako paminaw ko sa akong maestra sa una sa science. Naingon siya nganong ang tubig sa dagat parat. Okay. Tungod mga kapaglaom sa tanan nga mga kung sa layman's term pano, tanan nga mga ang tanan nga mga fresh nga moagi sa bato, moagi dito sa kasagbutan, moagi dito sa balas mga kapaglaom, there is something nga madala nila mga kapaglaom God change sound sa tubig. Pero dili lang nato na mabantayan mga kapaglaom sa sapa o sa mga lahing bodies of water tungod mga kapaglaom kay kanunay siyang ga-flow. Pero kung imong tanaw ng pinakatungoy sa sapa, padulong siya sa dagat. Meaning, tanan nga mga adunay gagmay nga mga gidala nga mga change of taste mga kapaglaom sa tubig gikan sa sapa, pag abot dito sa dagat, natingob dito tanan and nagresulta mga kapaglaom sa pagka-parat. Sumala na siya sa among nakatunan sa among pag-eskwela. The same day rin gahapon mga kapaglaom. Nga naman daghan ang nabuhi dito sa Sea of Galilee o daghan ang produksyon niya tungod mga kapaglaom kay wala lang na stock dito do nga parat nga gaabot dito mga kapaglaom pero wala ga parat ang iyang tubig kay naa siya'y outlet, naay gausanan mga kapaglaom sa tubig. The same gihapon mga kapaglaom sa in which lahi ragid kaayo compare ni siya sa Dead Sea. Ang Dead Sea mga kapaglaom, no? Wala siya nagahatag. So from this makalearn ta mga kapaglaom og importante nga leksyon. Nga ma-refer nato sa Acts chapter 20 verse 35. Ang giingon kanina mga kapaglaom, it is better to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Statement mga kapaglaom nga to give is more blessed. Is contrary sa common sense mga kapaglaom, no? So kita normally maguna-una ta nga ang pagdawat mas maayo nga kaysa sa naghatag kay wagod kay nagasto. Na-enjoy ra nimong kinabuhi, dawat lang ka nga dawat. Pero mga kapaglaom, we feel better when receiving money things or gifts. Apan kung kita mohatag mas manindot mga kapaglaom. Acts chapter 17 24 and 25 nagaingon, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, does not live in temples built by hand, and he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else. Kung atong hinumduman mga kapaglaom, ang Ginoo magoy naghatag sa tanan, mo'y naglalang sa tanan. And ang Ginoo mga kapaglaom, maoy nag-provide kanimo sa imong panginahanglan.
Siguro mo tana kasi makaugulang, anong magdinalo man ko? Anong di man ko muhatag? The Bible text says, mga kapaglaom, that our God is not a God nga gusto siya serbisyuhan. Mo to gingon nga He is not served by human hands as if He needed anything, because He Himself gives all men life and breath and everything else. Mas maayo gid mga kapaglaom maghatag. Kay nga naman, bisan ang Ginoo gani, wala siya pangayo sa tao, gahatag lang siya sa tao, mga kapaglaom. Is there anything which we have not received from God? Hangin para sa tanan, libre. Tubig para sa tanan, libre. Kinabuhi, libre. Bisan pang kaluwasan, kapaglaom. So, which is better, mga kapaglaom? Is it to give or to receive? Because ang Ginoo, Diyos, gud siya, nagpaka-Diyos siya, He gives. That is the very nature, mga kapaglaom, sa Diyos o sa iyang existence. So if God kept everything to Himself and did not share anything, mga kapaglaom, do you think you'll have life? Do you think, kapaglaom, makadawat kas kinabuhi ngay mo gikinahanglan? Ingon diri, without children there can never be a father or a mother. Without students there cannot be a teacher. Without creatures there cannot be a creator. Without any living things, whose God would God be? Sa ato pang kaugalingon nga sinultian, matawag ba amahan ang usa ka amahan kung wa siya anak? Matawag bang maestra ang walay estudyante? Matawag bang Dios kung walay binuhat? Yes, matawag Dios, matawag siya nga Dios kay naa siya gibuhat og naa siya gihatag sa iyang mga binuhat. Ikaw, kapaglaom, unsa man ka? Kita, unsa man ta, mga kapaglaom? Nakaingon diri, if God is not a giving God, He would have been lonely by Himself. Kaya nga naman, wa mo siya gihatag nga kinabuhi. Siya raw usa, mga kapaglaom. But because God is a giving God, He is the happiest one. So, nining kahaponon, mga kapaglaom, we are reminded sa duha ka story, the Dead Sea and the Sea of Galilee. Nga di ay, mga kapaglaom, ang paghatag makahatag og kalipay. Ang paghatag na ay produkto. Ang paghatag, mga kapaglaom, makapanindot sa imong palibot, makapanindot sa imong kinabuhi. And so, mga kapaglaom, if you have some blessing from God, ayaw kalimot sa pag-share sa uban. Kay kana nga panalangin, makahatag kanila kalipay o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Atong pasalamatan, ang atong angayng pasalamatan ining kahaponon. Una sa tanan, of course, ang atong mangbubuhat sa tanan. We are given life, mga kapaglaom, to enjoy up to this moment. In behalf sa Adventist World Radio Toledo, I would like to thank the Central Visayan Conference sa gihatag kanatong higayon sa paghimo ni ining programa. Atong presidente, kapaglaong Pastor Charles Nogra, atong communication director, kapaglaong Pastor Lilord Arangas, atong station manager, kapaglaong Pastor Efren Ortega, and to your production manager, inyong ubos nga alagad. Mga kapaglaom, atong pasalamatan ng Diyos pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalaygon og langit nun nga Dios, tagiya ka Ginoo sa among tagsa kahulam nga kinabuhi. Kami Ginoo mapasalamaton ini nga takna sa gugma nga imong gihatag kanamo. O kami Ginoo nagapanginaot nga imong grasya ug imong panalangin among mabatunan ining kahaponon. Panalangin ni among mga panimalay, mga inigugma og mga kaubanan, og mga kaigsuonan og mga kapaglaom nga nagapaminaw sa nagkalaylay nga dapit sa ato nga programa. Ginoo, ubani kami karon, panalipdi kami sa bagyo, panalipdi kami sa mga disgrasya o sa mga daotan. O Dios, pasayloa kami sa among kapakyasan. Kining tanan, among giampo o gilaw mang madawat. In Jesus' name, Amen. Mga kapaglaom, daghang salamat sa pagpaminaw nining kahaponon. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. Inyong nabati ang tulumanon, kalanon
sa hapon nagyatod kaninyo sa DYAM 106.3 FM Hope Radio. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.